good morning. Holy Wednesday po tayo ngayon, kaya medyo madalang ang dumadaan at naglalakad dito sa aming tindahan. Meron lang akong gustong i-share sa inyo at gusto kong sagutin yung may nag-comments po sa aming comments box. Si Gidon, G's Journal ang kanyang YouTube channel. Ang tanong niya po ay baka pwede po kayo mag-fry sa plastic like tabo, ipit, mga dustpan, kasi kaka-open lang daw ng kanyang store, kaya medyo alangan pa siya mag-price, paglalagay ng price sa tamang price. Yan po ang magiging problema talaga kapag tayo ay magtatayo ng bagong pwesto, bagong tindahan, lalo na hindi pa natin gamay yung mga kung paano ang presyo. Ganyan din naman po kami nung nag-umpisa. So lalo na kapag meron kayong mga katabi dyan na may ganyang paninda, kailangan hindi po mas mataas ang presyo nyo. Lalo na kung mag-umpisa kayo, dapat medyo mas mababa ang presyo ninyo. Pero dahil kami ay matagal na dito, kaya kabisado ko na po ang pagpipresyo, lalo na sa mga plasticware, kasi dati nagtinda po tayo niyan at kumpleto po tayo ng plasticware nung malaki pa po yung ating tindahan. Kaya lang yan nga po ay na-demolish, kaya eto dito. Marami na rin tayong naging tinda nun, mga plasticware, iba't ibang klaseng plasticware, may mga cabinet, mga orokan, mga upuan, pero dahil nga na-demolish yung malaking pwesto natin, at ngayon dito ay hindi naman siya ganun kalaki kagaya talaga noon. Kumbaga 1/2 lang ito pwesto namin dati. Pero ang pagpipresyo po kasi niyan halos kalahati din po. Halimbawa lalo na sa mga tabo. Dati mura pa talaga ang mga plasticware, ngayon talagang nagtaasan na, kaya mataas na rin yung presyo nyo. Halimbawa na lang sa mga tabo, dati ang puhunan lang ng tabo yung pinakamura is 4 pesos, 5 pesos, so pwede mo yan ibenta ng 10 piso, 15, ganyan. Ngayon ang pinakamababang presyo na ng tabo is nasa 15 pesos, 18, 20, mga ganon. Yung mga ordinary tabo lang yun So basta ang pagpipresyo niyan is kalahati talaga. Kung nabili nyo ng 10, ibenta nyo ng 20 or 25, depende yan sa pwesto nyo kung wala kayong mga katabi na ganun. Medyo magsasurvey din kayo ng presyo sa mga kapitbahay nyo, sa mga katabi nyo, kung meron mga nagtitinda sa malapit sa inyo. Pero syempre depende yan sa mga suki. Merong ibang suki na loyal talaga, na sa'yo lang bumibili, na kahit meron sa katabi mo. Tulad ng dustpan, meron tayong tindang dustpan. Ayan. Etong dustpan na to, malaki kasi to, merong maliit nito. Ang bentahan ko nito is 70, ito ay 80 kasi colored. Ang puhunan ng 70 ko ay nasa mga 35. Ito ay 45. So ayan ang presyo nyo, kalahati. Tapos sa mga, ang tanong niya pa is yung mga ipit-ipit natin. Alam mo sa mga ipit-ipit, napakalaki po ng ating tutubuin dyan. Kung namumuhunan ka ng, tulad kasi sa mga ipit, ito yung mga ipit natin. Ayan, yung mga ipit na yan. Tulad nito, binibenta ko siya ng 15 pesos ang pair. Ang puhunan lang yan kasi naka-card yan. Diba, nakaganyan. Kinakalas ko lang yan, ginaganyan ko. So, halimbawa, sa isang ganito is isang card na yan, 5 ganito. Ang puhunan lang yan minsan ay nasa 30 pesos, 35, ganyan. So, 5 piraso, binibenta ko siya ng 15. So, 75 yan, 5 piraso pag nabenta nyo. Ang puhunan mo lang is 30 pesos, 35, mga ganon. So, ganun. Kalahati lang talaga ang presyohan nyo yan. Pero malaki ang tubo niyan kasi merong mura lang ang pagkakuha nyo. Tulad nito. Magkano lang ang puhunan nito? Sa isang ganito, nasa 25 ata or 20, mga ganon. Pero ang bentahan mo is 10 pesos ang isang pair. So, 10 pair yan. So, 100 pesos yan pag napaubos mo. Puhunan mo lang yan nasa 25. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, malaki talaga ang kikitain mo sa mga ipit. Lalo na pag malaki, 15 pesos. Ayan ang presyo ko, pares. So, 150 yan pag nabenta mo isang card. Ang puhunan mo lang yan is wala pa atang 30 pesos or 35, mga ganon.
Kasi pag nag-unboxing ako, hindi ko na minsan na sasabi yung presyo dahil sa dami ng ating inaayos. Basta yan, malalaki yung ano niyan. Tulad ng 35 na yan, isang set. Una mo lang yan is mga 15 or 20, pero 35 ko lang siya. Medyo binababaan din natin para hindi naman siya matenga, tumagal. Tulad nitong headband na to, garter headband, 60. Ang puhunan ko lang yan is nasa 30. Kaya doble ang tubo natin dyan. Lalo na itong mga to. Cellphone mo na lang. Lalo na itong mga to. Sa mga ponytail. Malaki rin ang tutubuin natin sa mga ponytail. Baliw ka talaga. Tulad yung mga clamps natin. Ito pinakamabili ko mga ipit-ipit. At naka ganyan lang yan. Libre halukay sila dyan. Yung mga ganito ay 25 ko binibenta. 25. Ang puhunan ng sa 25, merong 12 lang isa, merong 14, merong 13, pero tini 25 ko lang yan. Merong 30, depende sa size. Kabisado naman namin na yan kung paano presyo kahit na magkarambulan yan dyan. Basta yung mga magandang klase, tapos yung malalaki ay 30, tulad mga ganyan, 30, ang malaki. Pag 30, ang puhunan niyan is nasa 15, 17. Pag 20 na ang puhunan, ginagawa namin 40, 45. Tulad nito, may balahibo, 35 to. Ang puhunan niyan siguro nasa 17, 18, ganun. 35 ko siya binibenta. Ito, pag mas maganda, 40. Ang puhunan niya nasa 20, 22, ganyan, 40. Libre halukay sila dyan, kaya mabilis siya maubos. Pag maliliit, tulad nito, 15 pesos ang pares niyan. Mga ganito, sobrang liit na, 5 piso isa. 5 piso isa yan. Libre halukay sila dyan. Lang muna, mga ipit-ipit lang muna ang presyong sasabihin ko sa inyo. Susunod yung mga hikaw na yan, ayan. Mabenta rin yan at sobrang laking tubo dyan. Tubong lugaw basta mga hikaw-hikaw. Ayan, ay open sila dyan mamili. Lalo na sa mga ganyan, lalaki ng tutubuin nyo dyan. Yan, mga headbands. Mga headbands, 60 pesos. Puhunan is 35. Yung mga ganito. May 15. May, ito pinakamaliit, 10. Ang puhunan mo dyan is nasa 4 or 5. Itong 15. Nasa 7. Kaya kalahati ng kalahati ang tubo dyan. Itong mga pearl, 45. Pag mga gagandang klase, 45. Puhunan mo dyan is nasa 18, 20, 25, 22. 45 ko siya binibenta. Sana ay nasagot ko ang tanong mo, Gidon. Pwede ka na mag-umpisang magpresyo ng iyong mga paninda. Mas maganda pag ganyan, nakakapili sila na maayos. Libre halukay. Kaya lagi mo rin lang siyang aayusin. Yung tindera mo, laging naka-cellphone. Ayan. Kailangan laging pinupukpok para mag-ayos. Ayos-ayos din pag may time. Ayan lang guys. Salamat sa lahat ng mga tumatangkilik at nanonood at lalong-lalo na sa mga nagko-comments dyan, mga silent viewers at mga kapwa ko vlogger. Mag-iwan lang kayo ng comments para napupuntahan ko rin po ang inyong channel at kapag nakikita nyo dyan na wala pang heart, ibig sabihin hindi ko pa napuntahan. Kasi nilalagyan ko ng heart kapag napuntahan ko na para natatandaan po natin. Sana kayo ganun din. At sana po buong panood kasi ganyan din po ang binabalik ko sa inyo
At walang skip po yan sa ads. Alam niyo naman, yan lang ang source natin para magkaroon ng revenue. Ayan ang mga presyo ng ating mga ball pens. Kahit maghalo-halo yan, alam ko kung magkano yan. Sa tagal na natin nagtitinda, nakakapisado na natin yan. Ayan lang guys, bye-bye and God bless po at happy Holy Week po sa ating lahat. Bye-bye!